The Lord be with you. and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. Luke. Glory to you, O Lord. Some people told Jesus about the Galileans whose blood Pilate had mingled with the blood of their sacrifices. Jesus said to them in reply, "Do you think that because these Galileans suffered in this way, they were greater sinners than all other Galileans? By no means. But I tell you, if you do not repent, you will all perish as they did. Or those 18 people who were killed when the Tower of Siloam fell on them, do you think they were more guilty than everyone else who live in Jerusalem? By no means. But I tell you, if you do not repent, you will all perish as they did." And he told them this parable. There once was a person who had a fig tree planted in his orchard, and when he came in search of fruit on it but found none, he said to the gardener, "For 3 years now I have come in search of fruit on this fig tree, but I have found none. So cut it down. Why should it exhaust the soil?" He said to him in reply, "Sir, leave it for this year also, and I shall cultivate the ground around it and fertilize it. It may bear fruit in the future. If not, you can cut it down." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. When Moses asked, "What is your name?" and God said, "I am who am." My dear friends, every name comes with identity. Every name comes with identity. So, even though some of us names are common, but our identity is distinctly ours. Distinctly ours. Contemplating on the name I am who am. Who are you? What name I would say? And you will say, the God who sent me is I am. If you look at it, and you say, I am, it would remind you, I am the one who has given you life. I am the one who has saved you. I am the one who will judge you at the end. I am holy because you are not. That's why Moses was asked to remove his sandals. I am. And the second reading reminds us that we are not the I am because we are a people who thinks of sin and most of the time grumble. Thinks of sin and most of the time grumble. What do you mean by think of sin? Before you do or all sinful acts, it starts with the thought. As I've said, all acts, whether good or bad, it starts with the thought. Nobody do things as a rational being
by simply doing it without thinking. Without thinking. We plan. Magsisimba ako ngayon. You know what time ka magsisimba? Alam mo kung ano isusuot mo. Alam mo kung anong oras ka aalis. Alam mo kung paano ka pupunta sa simbahan. At nag-iisip ka na kung saan ka uupo, kung puno, saan ka tatayo. Nakaplano na yon sa isip mo. How do we call it? We ritualize what we do. We ritualize. That's why we are held accountable by what we do. Pag magnanakaw ka, plinano mo na yun. Paano mo nanakawin? Saan mo nanakawin? Magkano ang nanakawin mo? Saan mo itatago? At saan mo gagamitin ang iyong ninakaw? Nakaplano yun. At kung ikaw ay mangangalunya, if you want to commit adultery, pinaplano din yun. Hindi yun basta sinasabi. Wala naman lumapit sa iyo, let us commit adultery. Ano ka? Meron ba? Wala. Pero pinaplano yun. Iimbitahin ko siya magkape. Yan. Madalas kami magkakape. Yan. Tapos, iimbitahin ko na siyang manood ng sine. Yan. Subukan kong hawakan ng kamay. Yan. Di ba, anak? Maya-maya, mas madalas na kaming lumalabas. Di ba? Pinaplano yan. Huwag mo sabing, ay, nabigla lang ako. Anong kalokohan? Walang bigla-bigla. Di po ba, anak? Naalaala ko doon sa dating parokya kung saan ang tabi ng parokya ay puro motel. Ano po? Puro motel. At yung estudyante na wala pang finals, nagsisimba na. Ha? Yung mga estudyante kasi, pag finals lang nagsisimba. Ano po? Bakit? Baka makuha sa dasal eh. Hindi ka nag-aral, baka makuha sa dasal. Di po ba? Ay wala pang finals, nagsisimba na. Napansin ko, may nagsimba bago ito. Kinabukasan, nagsimba uli. Aba, kapangatlong araw, nagsimba uli. Sabi ko doon sa sakristan, may problema yan. Bukas, pag nagsimba yan, kakausapin na ako. Di ba? True enough. Kinausap ako, Father, pwede ka ba makausap? Ano po yan? Ako po'y may problema. Mukha nga. Ano problema mo? Ako po ay buntis. Ay problema yun, buntis. Di ba ba? Estudyante ka. Pero nung tinanong ko, anong nangyari? Di ko po alam. Ano ka? Ano yun? Immaculada Conception? May nangyari, hindi po ba? Anong nangyari? Kami po ay nag-aral lang. Ano ka? Nakakabuntis ang mag-aral? Nag-estudyante ako. Di ba? Ay kasi po, Father, habang kami nag-review, tigilan mo, bilisan mo. Anong nangyari talaga? Dahil sa lugar na yon, mura ang motel. Nakalagay doon, 375 langit. Murang langit. 375. Ano po? Sa 4 na oras, 375. Ayaw niyong matraffic, magkakabarkada kayo, 10 kayo, papasok kayo doon, o magkano lang yung 375? 37.50 per person lang. Nag-aaral kayo, may kama kayo, may aircon kayo, pwede kayong mag-order ng merienda. Sarap mag-aral, no? Di ba ba, no? Ang saya-saya nyo, 10 kayo. Pero hindi kayo palaging 10. Minsan, sanay na kayong pumasok, 5 na lang. Maya, 3 na lang. Maya, 2 na lang kayo. Nakakatamad na mag-aral pag 2 lang, di po ba? No? Magkatabi ko ngayon, nakakatamad. Oo nga, huwag kang nakakatamad na nga eh. Napansin ko, ang ganda ng buhok mo. Di ba, anak? Kung ayaw mo, sasabihin mo, tumigil ka. Pag gusto mo, di ba? Pamoy nga, wag. Di ba?
Tapos, Father, inamoy niya, pero hinalikan niya ang leg ko. Ano nangyari? O, di ba? Plinano yon. Plinano yon. Ikaw rin, nagplano ka na rin. Ano kayo mangyayari? Dumipa siya, Father. At humiga. Napasama ako. O, ang hirap bumangon, Father. Nakahiga na eh. O, ano nangyari? Tinuloy na namin. Bakit mo tinuloy? Alam mo namang mali. Nakita ko sa Father sa poster eh. Ano? Just do it. Nakalimutan mo kung sino ka. Naintindihan po ninyo? The kind of sin we do is because we forget who we are. Who we are. My dear friends, my brothers and sisters, God said, I am who am. I am holy. And we are supposed to understand when God says, I am yours, O Lord. Make me holy. Make me holy. Diba? Kung alam mo na mali yan dahil alam mo kung sino ka, hindi mo yan gagawin. Hindi mo yan gagawin. Kaya nga, isa sa maganda pang kwento, ang yung lasing na lalaki na may asawa, lasing na lasing, hindi na makauwi ng kanya, inihatid ng barkada sa bahay nila, ang nagawa lang pumasok sa pinto, at nang nakapasok na, iniwan na ng barkada, lasing na lasing, dinig na dinig nila, nagkakabasag-basag yung mga gamit sa loob, kasi lasing eh, di po ba, Nag-inom na hindi nagtira ng panglakad. Nagsuka. Pero habang nakahiga sa sopa, yung misis bumangon. At binibihisan si mister. Habang tinatanggal ni misis ang belt, nagsusumigaw ang lalaki, "Wag, wag! May asawa ako!" Oh! Isipin mo yun, lasing yun. Wag, wag, may asawa ako. Pagising niya kinabukasan, ang sarap ng almusal niya. Bakit? Alam ng misis niya na may asawa siya. Di ba, My dear friends, my brothers and sisters, what I'm trying to say, what you do is speaks of your understanding who you are. Anong inaasahan mo sa punong igos? Mamunga. Hindi mo inaasahan sa punong igos, a fig tree, to simply what? Mamulaklak. Hindi ka naman bulaklak. Naintindihan po ninyo? Kung ano ang iyong pagkatao, yan ang aasahan sa iyo. Kung magulang ka, aasahan sa iyo ang pagiging magulang. Kung asawa ka, aasahan sa iyo pagiging asawa. Kung anak ka, aasahan sa iyo ang pagiging anak. Kaya nga, kung ikaw ay nag-aaral, inaasahan na nag-aaral ka. Sayang ang tuition. Kung hindi ka nag-aaral, hindi po ba? Today, we are invited to ask ourselves, do I really understand who I am? Naintindihan mo ba? Who I am. Di ba? Pag sinigawan mo ang asawa mo, tanong mo, sino ka ba? Sino ka? Asawa mo. Ganun bang ginagawa ng isang asawa? Pag tinatanong ng magulang ang anak, sino ba ako sa iyo? Kayo po ang aking magulang. Anong inaasahan ko sa iyo? Paggalang. And every name comes not only identity, but now responsibility. Kaya nga, kung hindi ka mamumunga,
hindi ka mamumunga, abay sayang. Sayang. May dahilan ng Diyos para putulin ka. My dear friends, as we continue our celebration, ask yourself, have you become the person you ought to be? Have you become the person you ought to be? The second question, what prevents you from becoming? What prevents you from becoming? Putulin mo na yan. Ano sabi nag-aalaga? Hayaan mo po muna akong cultivate the land, fertilize the soil. Because it is a reminder that if you are in a wrong place, uncultivated, unnourished, it will be impossible for you to become who you ought to be. Take note. If you are in a wrong place, it will be impossible for you to become who you ought to be. Amen. Going back to what I've said, every name comes with identity, and every identity comes with responsibility. Hindi ko alam niyo itong kwentong ito, naging viral ito. Isang estudyante ng dentistry, hinold up sa university belt. At habang siya hinohold up, ang tingin lang niya sa hold upper ay ngipin. At sabi niya sa hold upper, ang pangit ng ngipin mo, kuya. Ano po? Punta ka sa clinic. Ano po? To cut the story short, nakilala niya yung hold upper, pinagawa niya ang ngipin. Ano po? Nag-viral yan. Ha? At nang tinatanong siya, bakit naman ngipin lang naisip mo, hindi yung ikaw ay hino-hold up? Ano sagot niya? Dentist ako eh. Dentist ako. Kaya pag may kaibigan kayong dentist, ang tingin lang sa inyong ngipin. Ano po? Pag dentist, ngipin. Ano po? Well, you do not know. Di pa? Yung kaibigan kong dermatologist, lahat na lang ng pekas nakita niya. Ano po? Sabi ko, pwede bang wag mo akong tingnan ng ganyan? Ano po? My dear friends, you are the son and daughters of God. Anong inaasahan mo sa gumamela? Mamunga? Hindi, mamulaklak. Anong inaasahan mo sa bangka? Mamulaklak? Mamunga. Merong inaasahan sa iyo ng Diyos. Sana mamunga ka. The Lord be with you. And with your spirit. Bow your heads and pray for God's blessing. Direct, O Lord, we pray, the hearts of your faithful, and in your kindness grant your servants this grace, that abiding in the love of you and their neighbor, they may fulfill the whole of your commands through Christ our Lord. Amen. And may Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Mass has been offered. We go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God.